Sa gitnang bahagi ng isang tahimik na bayan, muling nagtaglay ng kasiyahan ang sigla ng araw habang unti-unting nalulumbay ito. Naglalaro sa kalangitan ng mga kulay pula at ginto, isang likhang sining na naging kasangkapan ng isang marangyang pagdiriwang ng kasal. Ang buong nayon ay bulong-bulungan sa kagalakan kasabay ng pagdating ni Benji at Junie, mga kapatid na mayabang na sabik sa masayang okasyong ito. Suot ang kanilang pinakamakikinang na kasuotan, makikita sa kanilang mga mata ang sigla at pagmamalaki habang papasok sila sa salusalo ng kasal nina Cesar at Jessica, isang unyon na labis na inaabangan ng lahat na nagdala ng mga bisita mula sa malalayong pook. Si Benji, ang nakatatandang kapatid, ay tila nalululong sa atensyong binibigay sa kanya. Madalas niyang binibiro si Junie patungkol sa kanyang tangkad at sa mga hindi magandang suhestyon sa pananamit. Si Junie naman hindi nagpapatalo, madalas na nag-aalay ng mga matatalinong sagot. Well, kahit anong mangyari, hindi kasi ako mukhang paboryal na namamasyal sa ulan. Tumawa siya at ang dalawa ay nagtawanan. Bagamat tila naglalaro ang kanilang masayang boses, sa likod ng kanilang ngiti ay may nakatagong dilim, isang lihim na nakatago sa loob ng magarbong puok ng pagdiriwang. Pagdating nila sa kasal, isang nakakaakit na samyo ng pagkain ay humaplos sa kanilang mga ilong. Tila nag-aanyaya sila na sumalampase sa kasiyahan. Ang mga eleganteng mesa ay pinalamutyan ng mga platong kumikislap sa mga sarsa at mga tanging garnish na hindi pamilyar. "Kumain tayo, Junie. Ito na ang pagkakataon natin," sigaw ni Benji sa labis na kasiyahan. Puno ng kasiyahan ang kanilang mga pinggan. Sinubukan nila ang kakaibang kombinasyon ng lasa na sumasayaw sa kanilang mga dila, maalat, maasim at may kaunting halimuyak ng isang bagay na malalim at makapangyarihan. Nakatingin si Junie kay Benji na may halo ng pagkalito at kasiyahan. "Anong meron dito? Parang wala nang ganito dati akong natikman." Habang umuusad ang gabi, ang tawanan at palakpakan ay kumalat sa buong bulwagan. Ang mga kapatid ay naglibot-libot sa venue. Ang kanilang tawanan ay umaabot sa himpapawid. Tila wala silang kaalam-alam sa nakatagong kaguluhan na nagkukubri sa ilalim ng kanilang kasiyahan. Ang musika ay umuungal at ang mga paningin ng mga bisita na sumasayaw ay nagbigay ng kakaibang ningning sa pagtitipon na nagsisilbing talukbong ng kanilang mga mata sa mga kakaibang tingin na ipinapasa ng ilang tao. Maya-maya, nadiskubre nila ang isang madidlim na pasilyo na pinalamutyan ng mga dehado at nakakabinging sining. Biglang bumigat ang atmosfera at ang kanilang tawanan ay unti-unting nawala. Ang mga mata ng mga larawan ay tila nakamasid sa kanila at si Junie ay nahulog sa takot habang ang kanyang puso ay nanginginig. "Benji, parang may mali dito." Ngunit si Benji ay tinanggihan ang pakiramdam na iyon, determinado na magpatuloy, ngunit sa bawat hakbang, ang saya ng pagdiriwang ay nagiging mas seryoso. Isang grupo ng kamag-anak, nakadamit ng madidlim na ulay, ay nagbubulungan at nagturo habang sila ay lumalakad. Isang pakiramdam ng takot, bahagyang pumapasok, na tila nabubura ang kanilang sigla. Nang sumalubong sila sa isang sulok, isang nakakabaligtarang tanawin ang bumungad sa kanilang harapan. Mga katawan, nahiwa at nakaayos sa isang nakabibinging paraan, gaya ng mga grotesk na piraso ng sining na nakakalulong, ay natagpuan sa isang madilim na silid. Nawalan ng kulay ang mukha ni Benji. Nagsalita si Junie, nanginginig. "Hindi pwedeng mangyari ito." Nang biglang lumingon ang grupo ng mga bisita sa kasal, ang kanilang mata ay tila may nag-aapoy na gutom. Ang takot ay sumiklab sa mga puso ng magkapatid at tumakbo sila pababa sa pasilyo. Habang nagmamadali, si Benji ay nadampo, nahulog sa lupa, abala sa pag-aabot ay Junie. "Junie, tumakbo ka na!
huwag nang lilingon. Ngunit sa kanyang pag-aalinlangan, ang gutom na kamag-anak ay sumabay sa kanya. Uminitang takot ni Junie habang siya ay tumatakbo. Ang mga nakakahilakbot na sigaw ng kanyang kapatid ay umuukit sa kanyang isip. Nakasalating siya sa mga pintuan ng venue, nahihingal, nananalangin na hindi niya tuluyang nawala si Benji. Ngunit ang mundo sa labas ay tila naglalaho at ang kasiyahan ng pagdiriwang ay tila isang malayong alaala. Habang unti-unting pumapasok ang kinalalakilahang katotohanan, narinig niya ang malalayong tawanan at musika na tila nababaluktot at lumalampas sa mga sigaw ng kanyang kapatid. Pinangunahan ng desperasyon, siya ay tumakbo patungo sa labasan, ngunit isang malakas na kamay ay humawak sa kanyang balikat, hinila siya pabalik sa kadiliman. Ilang araw ang lumipas, sa isang madilim at basang lugar, si Junie ay natagpuan ang kanyang sariling nakatali at napapaligiran ng mga gutom na kamag-anak na tila nagmamadali sa paligid ng isang apoy na nagbibigay liwanag sa silid. Hindi lang sila nagnanasa sa kanya, hinihintay nilang gutumin siya. Ang kinislap na katotohanan ay tumama sa kanya sadyang mabilis. Siya ang susunod na kakainin. Sa mga tunog ng tawanan na nagiging gulo, natakot niyang malaman na hindi siya lamang isang biktima. Siya ay magiging bahagi ng isang ritual na lampas sa kanyang pag-unawa. Ngunit bago pa man tumama ang talim sa kanyang balat, naganap ang isang nakakabalisang na pagliko. Ang masarap na amoy ng nilutong karne ay humaplos sa hangin. Pinalilibutan siya ng isang hindi maipaliwanag na gutom. Ang dahilan ng kanyang mga pagnanasa ay nagbago. Siya ay pinapakain ng mga piraso ng laman ni Benji, ang kanyang kapatid. Ang laman ng kanyang sariling katawan ay nakapaloob sa kanya. Unti-unting binabawasan ang katinuan ng kanyang isip. Sa dami ng kasiyahan at kasindak-sindak, binabagay ng magkapatid ang kanilang nakasindak na wakas sa kamay ng kanilang mga kanibal. Ang kanilang kapalaran ay nakataktak sa madilim na kwento. Ang mga araw ay naging linggo at sa kuntulan ipinamigay ang isang paanyaya sa buong maliit na bayan. Dumating kayo ng lahat sa pista ng mga nagugutom. Ang madilim na ligasyon ng magkapatid ay ngayon naging likhang sining ng isang nakatanging pagdiriwang at ang tawanan na sumunod ay nagbigay ng kahulugan ng hindi maipaliwanag na takot sa gabi. Habang umuusok ang amoy ng pagdurusa at laman sa hangin, ang magkapatid ay naging mga alamat, isang babala alang-alang sa pagdiriwang ng kayabangan sa gitna ng mga naninirahan sa kadiliman. Ang walang katapusang alingaw ng kanilang kwento ay umabot sa buong bayan at ang pamilya ng mga nagugutom ay walang tigil na naghihintay sa kanilang susunod na hindi alam. Sabik na ikalalat ang kanilang nakakahilakbot na paanyaya sa malawak na mundo.